Meron nga akong pinuntahang NMAX version 2 dito sa Santa Rosa, Laguna. Tumirik nga ito at nagkaroon ng check engine. Ang dahilan, nasunog yung socket ng stator papuntang ECU. Tumino naman after pinagawa. Pero pagkalipas ng mga ilang araw, lumabas na naman ang check engine at ang mahirap, bigla na lang tumitirik. At ang ginawa, dinala na naman ulit sa pagawaan. Ang problema, ini-erase lang ang error code. Dito mga boss, subukan natin, nag-i-start pa ba yung motor? Okay. So ayan, wala naman siyang check engine mga bossing. Okay, so start natin. So ayan. Actually nag-i-start siya ngayon, pero sabi ni sir, hindi ito nag-i-start dati. So ang gagawin natin mga bossing, i-check natin sa diagnostic tool para dito tayo magbase kung ano yung aayusin natin. On natin yung motor. Tapos dito mataas sa fault code, current code, no trouble code. Sa history, dito nga lumabas yung fault code na P0335. Ang ibig sabihin nito, error 12. Pangalawa, nag-warning na rin ang CKP sensor. Pangatlo, engine stall detected. Possible marami ang throttle body. Pang-apat naman sa charging system. Sa error 12 nga, marami itong sakop. Kaya naman ang una kong ginawa, chinek ko yung resistance ng spark plug cap. Noong pagsalang ko nga ng multimeter, lumagpas na nga ito sa maximum. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lumalabas ang check engine at tumitirik. Sinilip ko din itong spark plug. Although na okay pa naman, pero ang sabi ng owner, palitan na lang. Sa pressure ng fuel pump, goods na goods pa nga ito mag-deliver ng gasolina. Napakasulit din mag-spray itong fuel injector. Hindi rin ito barado. Pagkatapos, sa mga ilang physical inspection, sunod ko ngang pinuntahan itong throttle body. Sisilipin ko nga ito sa pangalawang pagkakataon kung nalinis ba ito ng lubusan. Nung pag-angat ko nga nito, napansin ko agad ang mga carbon deposit. Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng warning, engine stall detected. At habang inaangat ko nga itong ISC, inalis ko muna yung o-ring. Sa pagsilip ko, sobrang kapal nga ang dumi nito. Kaya naman pinaghiwalay ko na yung manifold at throttle body para malinis ang kumakapit na carbon deposit. Sa sobrang kapal nga, kinakamay ko na yan. Hindi na kasi umuubra ang cleaner. Humingi na nga ako ng gasolina para dito ibababad ang mga parts na may makakapal na carbon deposit. Pagkatapos ko mababad itong manifold, sunod ko namang nililinis itong throttle body. Sa parts na ito, napansin ko talaga na napakaraming dumi. Kaya naman nilinis ko talaga ito ng mabuti. Pagkatapos ko mabanlawan ang throttle body at manifold, sunod ko ngang nililinis itong needle ng IAC. Pagkatapos itong valve, sa sulok nga nito kumakapit ang makakapal na carbon deposit. Ganun nga rin ang spring nito. Pagkatapos ko mabanlawan, pinupunasan ko nga ito ng malinis na tissue para naman sulit talaga yung bayad ng aking customer. Di pagkatapos ko malinis, sinisilip ko nga ang awang ng butterfly valve kung wala bang problema. Ito naman ang resulta matapos ko malinis. Sabay balik ng o-ring sa pagitan ng throttle body at manifold. Wag nyo nga itong kalimutan para hindi magluko ang idle ng motor. Di pagkatapos, higpitan ang dalawang tornilyo na allen sa pagitan ng cylinder head at manifold. Silipin or kaya naman wag kalimutang ibalik ang tinatawag na gasket. Di pagkatapos, higpitan ang dalawang tornilyo. Bago ko nga kinakabit itong fuel injector, nililinis ko nga muna ito, sabay pahid ng konting langis sa paligid ng o-ring para nga hindi ito masugatan or kaya naman masira. Di pagkatapos huwag kalimutang higpitan ang tornilyo at ibalik ang terminal socket. Ganun nga rin sa linya ng TPS sensor. Pagdating naman sa ISC, hindi ko nga muna agad itong binabalik. Tinitingnan ko nga ito ng mabuti kung hindi ba sablay ang pag-ikot ng needle. Dito may napansin nga ako na kunting-kunti lang at pwede pa nga itong gamitin. Saka ko na ito binabalik sa housing dito sa loob ng throttle body. Di pagkatapos, susubukan ko munang paandarin itong motor at magmo-monitor kung hindi ba nagkaroon ng issue. Dahil umandar at okay naman yung minor ng motor, sabay higpit na ng tornilyo. Binabalik ko na nga dito ang throttle cable sa throttle at higpitan itong dalawang allen. Pagkatapos nga sa bandang itaas ng part ng makina, sunod ko namang tinumbok itong gilid. Dito matatagpuan nga ang magneto, stator at CKP sensor. Dito nga aalamin ko kung hindi ba ito nagkaroon ng problema. Sa puntong ito, sinilip ko nga ang dating nasunog na wire. Aalamin ko dito kung nahina nga ba at nadugtong ng mabuti. Dahil bumabalik
pa rin nga ang check engine. Sa pagsilip ko, all goods naman at nakahinang, kaya naman binalik ko na ito. At para nga masigurado, pinuntahan ko na ang bandang harapan nitong motor. Dito may makikita akong terminal socket na connected pa rin sa stator papuntang ECU. Pagsilip ko nga, hindi naman ito nagkaroon ng sunog. Pagkatapos ko nga ma-check up ang tatlong wire galing stator papuntang computer box, agad kong sinilip itong stator coil at kinalas itong CKP sensor para alamin kung hindi nga ba ito nagkakaroon ng problema. Base nga sa device na ginagamit ko, nagkaroon na nga ito. At bukod sa spark plug cap, ito rin ang dahilan kung bakit tumitirik. At syempre, isasuggest ko sa aking customer na palitan na lang ito. E di pagkatapos, binabakbak ko na nga ang mga kalawang dito sa magnetic pool. Pagdating naman dito sa crankcase, wala namang leak ng langis. Sinabay ko na rin ito sa paglilinis. Ganun na nga rin itong buong stator. Kung kanina ay tad-tad ito ng kalawang, ngayon naman sobra itong kinis. Pagkatapos ko mapatuyo itong stator, chinek ko naman itong ipapalit kong bagong CKP sensor. Kahit brand new kasi itong item, wala akong guarantee na ito ay working dahil nga ito ay aftermarket. Pagkatapos ko mapakita sa aking customer na wala namang problema, kinakabit ko na nga itong CKP sensor dito sa stator at kinakabit itong kaperasong bakal na ito yung magsisilbing bracket para hindi kayo rin ng magneto ang harness. Pagkatapos ko na ilagay ang CKP sensor sa stator, ibinabalik ko naman ito ngayon sa crankcase at kinabit ang socket terminal ng CKP. Sabay salpak na rin ng bagong linis na magneto. Pagkatapos ko na ilagay ang washer, nut at nahigpitan ito, susubukan ko ulit paanda rin ang motor kung hindi ba nagkaroon ng problema. Tara, tingnan natin kung may turon. Dahil hindi naman ito nagkaroon ng issue, edi pagkatapos kinakabit ko na itong radiator fan, bracket at radiator mismo. Dahil wala ngang bagong bili ang customer ko na coolant, ibinalik ko na lang ang luma. Sabay higpit ng mga tornilyo dito sa radiator. Ganun nga rin itong cover. Matapos kong masiguradong naibalik ang lahat dito sa gilid, sunod ko namang kinakalas itong fuel tank para masilip ang kondisyon ng wirings ng fuel pump para mapalitan na rin ang filter. Nung pagkalas ko nga ng fuel pump assembly, napansin ko na kinakalawang na itong gasket at kailangan na nga rin itong palitan. Pagdating naman sa mga wirings, hindi naman ito nabubulok kahit yung mga pin terminals. Pagkatapos ko nga ito na check up, nilinis ko muna itong fuel pump assembly, lalo na doon sa may part na kinakalawang. E di pagkatapos, kinabit ko naman itong fuel filter at bago ko nga ito ibalik, tinatanggal ko muna yung mga kalawang para lumapat ang gasket para hindi mag-leak ang gasolina. Sa pagkakabit nga ng fuel pump assembly sa tangke, hindi naman talaga ito mahirap. May guide naman ito para hindi magkamali. Pinakinggan ko muna ang fuel pump motor kung gumagana nga ba. Eto nga, 100% working. Pagkatapos ko na ibalik ang 4 na tornilyo at nabalik ang mga socket terminals kasama yung hose papuntang fuel injector. Sinalin ko na nga ang tinanggal kong gasolina at yung mga natapon. Pinatuyo ko muna at pinunasan para hindi magkaroon ng problema bago ko nga ito paandarin. Okay mga boss, testingin naman natin bago natin balik yung mga ano. Tinanggal ko na nga rin ang sensor dito sa harapan. Maya't maya kasi dito kumakapit ang mga dumi. Pagkatapos nga, ibinalik ko na ito at hinigpitan itong tornilyo. Hindi ko na rin pinalagpas itong bandang likuran para masulit talaga ang bayad ng aking customer. Halos 1 buwan ko na nga itong ginawa at hanggang sa ngayon, hindi pa naman siya nagpi-PM sa akin na boss, balik ka dahil nagkaroon pa rin ang problema ang motor ko. Pagkatapos ko na ibalik ang mga parts ng motor, sinilip ko nga yung mga parameters pagkatapos nag-calibrate. Naabutan na nga kami ng gabi dito sa Santa Rosa, Laguna. Pagdating naman sa home service and labor, umabot nga ito ng 2,500. Siya nga pala sa mga nagtatanong kung taga saan ako. Location ko nga pala Carissa Homes, Bagdas, Tansa, Cavite. Kaya naman mga boss, salamat sa walang sawang suporta.